Magandang gabi Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong June 1, 2024. Pinangasiwaan ni Mayor Beverly Dimacuja ang pagkakasal sa 7 pareha mula sa Barangay Mahabang Parang noong May 23. Layunin ng mass wedding na proyekto ng nasabing barangay na maikasal ang mga matagal nang nagsasama. Hangad din ito na mabigyan ng pangalan at mapangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga batang naging bunga ng kanilang pag-iibigan. Kaugnay nito, may 17 bata sa Barangay Bilogo ang na-legitimize sa pamamagitan ng naturang proyekto na isinagawa sa nabanggit na lugar noong May 28. Ang maramihang pagkakasal ay naisakatuparan sa tulong ng City Civil Registrar's Office na siyang nag-asikaso ng lahat ng mga kailangang dokumento. Ginabayan sila ng mga kawani ng nabanggit na tanggapan sa pagkuha ng birth certificate ng mga ipinanganak sa lungsod, aplikasyon para sa Senomar at schedule ng seminar, gayon din ng marriage license at iba pang requirements sa pagpapakasal. Lubos ang pasasalamat ng mga pareha sa kanilang barangay at sa pamahalaang lungsod dahil sa pakinabang na dulot ng nasabing proyekto. Nakatakdang bumisita ang Procurement Service, Department of Budget and Management o PSDBM on wheels sa lungsod ng Batangas sa June 5 at 6. Ayon sa Procurement Management Officer ng Marketing and Sales Division ng PSDBM na si Robert Humarang, ang kanilang tanggapan ang Central Procurement Arm ng Pamahalaang Nasyonal. Bahagian niya ng kanilang 12-point agenda na ipaabot ang kanilang serbisyo sa mga government client agencies na walang regional depot o tanggapan. Sa kasalukuyan ay mayroon silang 15 regional depot at 11 LGU depot. Ang naturang proyekto ay gaganapin sa Batangas City Sports Center kung saan maaaring makabili ng mga kinakailangang common use supplies and equipment ang iba't ibang tanggapan ng mga local government units at government agencies sa Region 4A at 4B sa abot kayang halaga. Bukas din aniya ang PSDBM on wheels sa mga walk-in clients at para sa personal use ng mga kawani ng pamahalaan. May 12 kumpanya ang lumahok sa job fair ng SM City Batangas na ginanap sa event hub nito noong May 25. Layo ng naturang gawain na makapagbigay ng oportunidad sa trabaho sa mga mamamayang Batanggenyo. Ayon kay SM City Batangas Mall Manager Jimena Buenaflor, ang nabanggit na job fair ay bahagi ng weekly job fair ng SM Supermalls. Sinabi naman ng kinatawan ni Mayor Beverly Dimacuja at Public Employment Service Office Manager Noel Silang na habang tinutulungan nila ang mga job seekers, tinutulungan din nila ang mga kumpanya na makahanap ng mga kwalipikadong empleyado. Dumalo din bilang kinatawan ng Department of Labor and Employment o DOLE Batangas ang community facilitator nito na si Ricaela Salazar. May 7 individual ang na-hired on the spot dito. Ang SM Job Fair 2024 ay naisakatuparan sa pakipagtulungan ng DOLE Batangas at Peso Batangas City. Pinangunahan ni Mayor Beverly Dimacuja ang pagpaparangal sa Mahal na Birhen Maria sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng tradisyon ng Flores de Mayo at Santa Cruzan sa isang concert na tinaguriang Las Flores a Maria la Batangueña na ginanap sa Batangas City Sports Center noong May 28. Narito ang report. Sa naturang pagtatanghal, binigyang pagkilala at pagpapahalaga ang makabuluhang papel ni Maria sa buhay ni Kristo na siyang nagpapatibay ng pananampalataya ng mga Katoliko. Ipinabatid din dito kung paano nagsimula ang naturang tradisyon sa bansa. Bilang pagbibigay pugay sa Birheng Maria, inalayan siya ng mga awitin at sayaw ng iba't ibang grupo ng musicians at dance troops mula sa Batangas City at ibang bayan. Naging bahagi rin ng pagtatanghal ang Santa Cruzan, kung saan ang mga sagala at ang kanilang dalang kagamitan ay ayon sa nasusulat sa Biblia. Nagpasalamat si Mayor Dimacuja sa lahat ng bumubuo ng produksyon sa makabuluhang pagtatanghal ng Las Flores a Maria la Batangueña. Ang Las Flores a Maria la Batangueña ay proyekto ng Cultural Affairs Committee, katulong ang City Cultural Office at ang ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at sangguniang kabataan.
Para sa Palakat Weekend News, Lisa Perez de Los Reyes reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Mga nanay at tatay, alam nga po ninyo na tumataas ang banta ng polio. Huwag po nating hayaang magka-outbreak at sukuin ang mga vaccine-preventable diseases na ito. Ang bakuna po ay libre, ligtas at siguradong epektibo. Kaya huwag tayo magpahuli at pabakunahan po ang inyong mga anak sa Chikiting Ligtas ngayong May hanggang June 2024. Tandaan po, ang Chikiting na bakunado, protektado. O ano pa po ang hinihintay ninyo? Dalhin na po ninyo sa health center ang inyong mga chikiting. Edad 6 weeks hanggang 59 months old. Pabakunahan po sila kontra polio. Sama-sama po nating labanan ang pagkalat ng polio virus. Siguraduhin ang kalusugan ng ating mga chikiting. Makipag-ugnayan po sa inyong barangay health workers para sa iba pang impormasyon. Get vaccinated para sa Healthy Pilipinas. Magpabakuna na para sa Healthy Pilipinas. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Nagsagawa ng benchmarking activity sa sangguniang panglungsod ang delegasyon mula sa bayan ng Maramag, Bukidnon noong May 29. Layunin ng kanilang pagbisita sa pangunguna ni Mayor Jose Joel Doramal at Vice Mayor Maribeth Lopez na alamin ang mga best practices ng SP na tinanghal ang Most Outstanding Sangguniang Panglungsod sa Component Cities category sa Local Legislative Awards noong 2018. Malugod silang tinanggap ng mga kawani ng naturang tanggapan sa pangunguna ni SP Secretary Attorney Olive Delegatos. Bukod sa mga tungkulin at programang kanilang ipinatutupad, ibinahagi din niya ang ilang mga batas at ordinansang kanilang naipasa. Bumisita din ang grupo sa Mayor's Office kung saan sila hinarap ni City Administrator Januario Godoy at Tourism Officer Eric Sanohan. Ang Maramag ay first-class municipality sa lalawigan ng Bukidnon sa Mindanao. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panahon.